Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaloon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes edisyon kita Setyembre 25 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling ang balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, suryanta mga pagpanghanda sa mga government agencies diri sa aton, no? Sa sining paglabay sang Bagyo Upong sa Western Visayas, may pila ka mga lugar gid ang dapat nga magpreparar ang northern portion sang Iloilo, Capiz, Aklan kag northern kag central part sang Antique. Samtang ang Iloilo City Police Office mobilize man ang mga personnel kag resources pagpanghanda man sa Typhoon Upong. Samtang sa issue sang flood control sa hearing sa Senado, arin mainit-init pa ini mga kabyanan. Isa ka anay security consultant ni Congressman Saldico. Grabe no, bisan sino nga resource person present gidya permi no si Saldico. Ginabulgar sang anay security nga si Orly Gutesa nga makapila siya ka beses nag-deliver sang maleta nga gintawag niya nga basura nga may unod milyon-milyon nga kwarta para kay Speaker Martin Romualdez. Unang mga aligasyon ni Gutesa. May pera sa basura. Grabe, no? Sana all. Pero ano pa lang man ina, no? Mga aligasyon pa man lang ina, depende na inaya sa mga natungdan nga ahensya mag-determine kung guilty ining mga ginpanglawag ng mga individual. Ito sa ginasumpaan niya nga statement gin-submit sa September 24 at basa niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kada basura suno sa iya nga maleta may unod nga more or less 48 million pesos. Pila nga daan to ka maleta? Ang gindulong 35 tapos 11 kay Saldico. So kung mag 48 million, so mga more or less mga 48 times 10, 480 plus 48, mga 528 million gid. 11 ka maleta. Kay ano naman niya, kay Speaker Romualdez, base sa iyang statement, 35 ka maleta. So kung i-times po sa 48 million, 1.6 billion pesos. Pero ilang taon ta kung anong mga statements ni Speaker Martin Romualdez. Aside sa ila ni, may mga senador man nga ginlawag kaina. Si former Senator, subong Mayor sang Makati City, Nancy Binay, nagbaton man sang kickback suno kay Yusek Bernardo sang DPWH, ang si former Senate President
Cheese Escudero. Subulubog at ni nga mga aligasyon. No, dapat mapamatud-an ini isang nag-mentionar sa iya. Kiti ining duha ka senador yan nag-deny na sa sining mga aligasyon nga ginahaboy batok sa ila. Pero pamangkot ni former Senate President Cheese nga ang mga puro senador lang. Kag isa pagit no ka development kung nadumduman sang aton mga tagpalamating abogado ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez na si Attorney Raymond Fortun nagpahayag nga ang unod sa computer ni Bryce Hernandez ato didto kunong mga pangalan sang mga senador. Pero sa hearing subong nga aga ginklaro ni Bryce Hernandez na hindi mga senador ang unod sa computer, mga pangalan, mga kabiyanan sang mga kongresista. May mga ginpanglawag na tungadaan sa nagliligad, di ba si madugangan or pareho lang? Imagine ba lang nagakadto sa kickback? Kung basihan mo ang mga statements lang, 60 to 70%, 30% na lang yan sa project. Muna nga kulang-kulang ka, hindi mapuslan ang mga project. Quinse minutos makaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magkakuha kita sang report mga kabinan DSWD Field Office 6 naka-high alert matapos naging paidalom sa signal number 1 ang pila ka lugar sa Western Visayas. Ahensya may naka-standby ng 117 million na bilisang relief resources. Pauntahan detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Yan ba yung hapon? Paul, mayong hapon, naka-alert ang subong no ang ating Department of Social Welfare and Development Field Office 6 matapos nga tingin pasaka no sa signal number 1 ang pila ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas bangod sa Baguio Opong. So para mapasiguro diri Paul nga madasig no ang paghatag sang assistance sa mga maapektuhan sang bagyo ang aton nga DSWD6 naka-preposition na no sa mga family food packs sa bugos nga rehiyon, hindi lang sa regional warehouse but even sa mga local government units naton nga gina-identify bilang preposition sites. Madumduman po no nga may pila sa mga lugar diri no sa Iloilo, Capiz, Aklan, kag Lakip man no sa Antique nga gimpaidalom sa signal number 1 sang aton man nga DOST Pag-asa. So sa datos ng Regional Office Paul, may ara kita naka-standby nga masobra sa 117 million pesos nga relief resources. Lakip diri ang 111,000 plus nga family food packs, balor ini 82 million pesos, 6,000 nga ready-to-eat food items, balor 5 million pesos, 16,353 nga non-food items, balor masobra sa 26 milyones pesos, kag may ara makita standby fund nga masobra sa 2.7 million pesos. Ari bala Paul no pamatian naton ang pahayag diri or ang interview naton no with Sir or ang pahayag ni Sir Angelo Miranda ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division. Hibaluon naton no ang preparasyon sang aton man nga ahensya kag ano na no ang napang-ubraman sang ahensya naton in preparation sa mga epekto sa Bagyo Opong sa Western Visayas. DSWD Field Office 6 under Disaster Response Management Division, recently napatawag kita sa isa ka meeting with our regional, provincial, and municipal quick response teams to ensure na aton operations are proactive, especially now, ginapatubang naton ang isa ka threat sa isa ka weather disturbance here in Western Visayas. Of course, under the guidance of our OIC Regional Director, si Dito G.S. Timber, in-assess naton and monitor ang situation nga dala sa Tropical Cyclone Nando, and of course, in preparation for Tropical Depression Opong. During that meeting, hindigaan naton some directives and instructions ang aton quick response team members to check and to monitor ang aton evacuation centers. Mag-conduct sila sa psychosocial support activities, especially for women and children, and pag-hold some preparedness meetings with our city and municipal counterparts, and prepare, of course, for the activation sa aton Camp Coordination and Camp Management, IDPP or Internally Displaced Persons Protection, and our food and non-food items cluster when needed. Aside from this,
kita sa DSWD Field Office 6, nagatagpang kita further directives sa aton QRT members to check gid ang status ang aton stockpile sa preposition sites naton and replenish as soon as possible. This is to ensure man nga ang aton social protection and relief services are always ready and available to those who may be affected. Kagina lang, nagsugod kita pang transport ng family food packs naton from our Oton warehouse to the provinces of Iloilo, Antique, and Aklan, of course with the support of our logistics cluster facilitated by the Office of Civil Defense. As we always emphasize, kita diri sa DSWD Field Office 6, ready kita nga maghatag sa assistance to those affected here in Western Visayas, aton nga standby preposition goods sa different provinces to ensure ang swift kag efficient delivery sang assistance. Of course, in coordination man sa ating logistics cluster para mapastrengthen gid ang paghatag kag pagtransport sang supply to those affected. Subong mayara kita sang standby relief resources worth 170 million. Dala natin ang aton family food packs worth 82,368,904 pesos and ang aton ready-to-eat food items worth 5,634,000. Aton non-food items worth 26,291,049.85 and ang aton standby funds worth 2,790 pesos. Dapat Paul, no, ang kabahin sa pahayag ni Sir Angelo Miranda, ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division. So sunod ka sa iya Paul, no, ready gid ang aton nga DSWD sa paghatag augmentation kag naghiwat na no sa transportation sa mga relief resources naton halin sa aton nga regional warehouse sa Oton kag sa pakaagkagto ini no sa mga probinsya diri sa Western Visayas para nga ma-ensure nga ang mga preposition sites naton may bastante man nga mga family food packs, Paul. Yung mo nang pinaka-importante, gid kung bagyo nga may supply ang mga affected residents. Yes. Bala mo, hindi ni sila kadali-dali luto. Ang priority nila siniya silo sa hilway nga lugar, no? Malayo sa baha, landslide. So mayo gid nga nakaalisto nga aton nga Department of Social Welfare and Development. Yes, Paul, isa sa mga aside no sa family food packs nato ni ara man sa mga ready to eat food nga ginahanda ang aton nga DSWD nga after 48 hours ang onset no sang bagyo, for example Paul, pwede ini makaon ang ready to eat food naton. So amo ini siya ang ginapanghatag, for example sa mga stranded sa mga pantalan naton or kung hindi available no sa aton nga mga evacuation center ang mga utensils o kung hindi sila pwede kaluto, pwede gini nila makaon ang mga ready to eat food naton nga mga ginahatag man sa DSWD 6 Paul. Okay, so 117 million. So nami gid ni kay na na-identify na nga daan sang base sa forecast ang Aklan, northern parts ng Antique, northern Iloilo, kag Capiz ang pila sa mga lugar nga posible malabayan sa sining bagyo po. Yes, nakita ka ina po no ang laragway no sa pag-transport no sang mga family food packs naton sa nanuhay-tuhay man nga probinsya. Kaga pahayag diri po no sang atong DSWD6 wala sang may magutman sa tion po sang sini nga kalamidad. Kiti may ara sang bastante nga supply kag tiuna diri po nga naga-responde abi ang mga LGU. So kung kulang na maga-request sila sa DSWD kag ang atong DSWD bastante Paul 117 million pesos nga bilis ang relief resources. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa DSWD6 Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 117 million worth sang mga supply no ang naka-standby na tiga plastar naga-establishar kita sa connection sa bahin sa Iloilo City Police Office sa ilaman ng mga pagpanghanda dira no sa ICPO. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Balik lang kita gamay no sa issue sang korupsyon. May nag-comment diri gani sa aton nga live no si Migo ta Patrick John Yerbes. Top 10 draft picks pa lang ang ginlawag kay ina. Maano ni basketball? So meaning gali kung top 10 amo ni ang mga tigas, amo ning mga baskugan. Magsiling ka nga top 10 draft picks. Diba? Kung sa basketball, amo ning mga top prospect.
Alikayari at prospect sa ginaligar nga mga anomalya. Huwag kita sa may gina-judge diri ha. Laruhon tayo na. Area base sa mga statements sa mga resource persons nga ginimbita sang Senate Blue Ribbon Committee na ginapangunahan ni Senator Panfilo Lacson. Pero ako nagapati ko maiban pa dira magwa gining iban pa gining issue sa korupsyon. Hindi lang ni sa DPWH, hindi lang ni flood control. Sang last week na umpisahan ng flyover, nagapati kita sige-sigihon tanang ning pahibalo sa aton mga kauturan. Pero ang sa aganan flyover ha, kung anong mga na-experiensya nyo dira bala sa Banwa sang Pavia, pwede ka mo ka-share diri. Kay parang mapahibalo na to ng aton mga kauturan sa kung anong nga hassle ang gindala sa inyo sang aganan flyover dira sa Banwa sang Pavia. Hindi natandog na ini sang sang Senado man through Senator Raffy Tulfo. Mayong hapon kay Austin Montaño, migo ta sa Leyte. $25 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mo ang aganan flyover nga ni 800 million ang budget sini. Pero nagwa sa committee hearing, ando 300 million na lang ang nabilin. Ara dira no may video dira no nga ipakita naton. Hindi bala nga aton mga kauturan mangisog kita. Kay may mga lideres kita. May mga lideres kita nga nakahanda gid nga mangisog man para sa aton. Amo nang aton gid nga isipon araw tanawan nyo bla. Poste pa lang ni 5 na ni katuig. Poste man sa gihapon. Abi niyo sang rally na dala ni. Nga may mga nagrally dito. May mga nagrally nga nagreklamo, nagapanawagan kay Presidente Bongbong Marcos. Kung ako kay Mr. President, aside po sa mga flood control projects, basi pwede ka man nga dugangan mo pagid sang parte sa mga flyover abi or iban pagid dira. Iti ang mga pumuluyo na mismo nagareklamo eh. No, tanawan nyo bla oh. Kuha ini no sang kaupdanan taman diri sa Radyo Pilipinas ila sa mga kuha ni Ma'am Hope no amo na tanawan nyo lang ni may kung nadumduman sa aton nga mga kauturan si Kamang Gagawa Party List Representative si Eli San Fernando before siya magdaog bilang party list representative, nabuyayaw yan na ning mga pila ka mga opisyal. Tutuod ay ning ungka flyover kag aganan flyover. Sige-sigihon tani Sige-sigihon tani pahibalo sa aton nga mga kauturan abi sa mga taga-Pavia dira kay sa mga nagalabay abi. Una no bala nga huol lang nadala sa inyo, na late ka mo sa inyong date, Na late gali ka mo sa inyong klase, date mo niya akon nga. Pero tuod no, masing amo pa ng rason nga ang wala ka gin sabat sang ginapangaluyagan mo. Di ba? Di ba? Or may may negosyo ka dira na delay ang imo delivery sa sauli nag-cancel na lang ang imo customer o ang imo nga kliyente. So, kita gid nga mga ordinaryo nga tawo ang nagaanto sa sining mga palpak nga proyekto. Nga kung tani, ang ini nga mga proyekto, maka-benefit kung tani sa aton. Kulbaan ning mga kontraktor nga may mga ghost project. Sigurado gid na yan. Pero area ang aganan flyover, gid niya.
mabalikan gid niya mga kabyanan. Nagapati kita nga mahano gid niya, masampulan gid niya kung sino dapat manabat dira. Kaya ginapakompute na nga daan ni Senator Raffy ang sa damages sa UTCP. Amo man tong nag-soil testing to sa guba bala nga taytay to sa Isabela. Ka-incompetent nga mga klase tawo ni. Ano na lang niyang aton mag-amusin ng kakatabo. Arami video kita no, i-flash naton sa screen lang para nga makita sa aton mga kultura. Ari gaulan subong oh, anawan niyo bla. Gaulan subong na amo na ang sitwasyon dira. Te ang lane tani nga na pwede na magamit tani sa mga motorista. Te yan nga wala matapos. Te tanga-tanga lang ino. Te sa mga kauturan ta, abi ano ang mahambal nyo? Ano abing pwede ta obrahon? Hindi ang nakita ko sini ano gidya palpak gidya nga project. Ara hindi niya ghost project. Kaya may structure. Pero masiling na ton palpak na project. Kaya dapat sa July July ni naumpisahan, July 2020, may dapat by 2 years. Sa sulod sa 2 ka tuig matapos ni. Di 2025 na kita matapos na kita sa 2026 na kita sa after 3 months. Uy, mangyapon. At ang DPWH, hindi niya mag-push through sa project. Kaya may problema sa soil testing na ginhimo sang UTCP. Sinong bala sulon di Rabi? Tanawan nyo. Pilipinas Radyo Publiko. Pero kung ako kay Mr. President, President Ferdinand Marcos Jr., Mr. President, pati mga flyover projects, pa-usisa taman. Hindi ko magsala na labayan ni isang presidente sa pag-visit niya sa August. Ang ining flyover. Diba? Nag-agi siya sa airport eh. So, magapati kita ang priority niya abis ang time nga to flood control flood control project. Kasi sa sunod nga balik ni Mr. President matutukan ining mga flyover projects. Pagti safe bala ina sa mga nagalabay dira. O pagid nang isa ka pamangkot. Budlay sina kay ang sa dito bala dumduman yung may nahulugan to bala nga pulis. Nahulugan to sang damo na mga muna dapat gid nga kuan taman sang side para nga ma-aware pagid ang aton nga mga kauturan. Pakasakit gid no nga triple gid yang corruption. Damo na. Ang manami ilang subong kay madamo ang nagagilinuwa nga mga resource persons para magpahayag sang ilang mga statements. Kag kuntani mapasabat gid as soon as possible ang ining mga involved sa mga anomalous projects. Hindi lang flood control, tanan nga projects. 32 minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Balok. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became
valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tap tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa
Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 40 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Parahin ka mo nagapamati. Diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mag-establishar kita sa koneksyon sa Coast Guard Station Iloilo, no? Update sa mga suspension, ngayong suspension of trips, no, sa areas ng Coast Guard Station Iloilo. Kaupunta sa piyak nga linya ang commanding officer, commander sa Coast Guard Station Iloilo. Good maghatag sa aton sa pila ka mga updates sa mga git-suspend ka mga trips. Si Commander Richard Gura. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Okay. Medyo... Okay. Good afternoon, sir. Ayan lang. Utod si sir. Wait lang. Balikan ta. Nag-establishar kita sa koreksyon sa Coast Guard Station Iloilo. Sa Instagram, nag-link ining number ni Congressman Saldico. Ginakuyog subong ang number mga kabiyanan. Sigurado ni damo gini ang ma-message sa iya. Gin post sa Instagram sa isa ka Instagram page. Reportedly will held to isa ka private
Four Seasons Private Residences. Isa ka lugar sa Espanya. Tapos gid kumpleto, may mga booking reference number pa. Grabe gid yang mga marites, no? Pero akig gid mga tao sa iya. Ututi, wala na pamatud-an, pero halos tanan nga mga resource person namitlangan gid si Congressman Saldi. Mga kabiyanan, ang Iloilo City Police Office naka-plastar naman sa ilang mga equipments. Nagmando na si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Legada sa tanan ng mga units nga dapat mag-respond sa mga potential emergencies and extend assistance to affected communities. Any proactive measure aligns with the directive ni Acting Chief of the Philippine National Police, Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., emphasizing compassion, rapid response, and unwavering commitment sa public safety. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Police Colonel Legada na-mobilize na ang tanan nga personnel sa ICPO kag may koordinasyon man sila sa City Disaster Risk Reduction and Management Office to activate preemptive safety protocols and closely monitor ang mga weather advisories na gina-issue sa Pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang Iloilo City Police Office may mga search and rescue teams man composed of personnel from police stations and headquarters, naka-standby man for rescue operations, traffic management, and dissemination of public safety advisories, particularly in flood-prone and high-risk areas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Samtang ang mobile patrol units na manduan man nga i-monitor ang mga critical locations and respond immediately when situations arise. May mga hotline numbers pa ng ICPO, pwede nyo ma-check sa ilang Facebook page. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Anday sa 6 minutos, makaligat sa takna, alas 2 sa hapon. Nagapanumbalik sa piyak na linya si Commander Richard Gura, ang commanding officer sa Coast Guard Station Iloilo. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Okay. Sir, kamusta ang mga ginahimo sa karon nga pagbantay sa Coast Guard Station Iloilo sa inyong Philippine area, kung sa inyong area of responsibility? Sir, sa subong sir, bali sa mga substation pa, sir, kaya dili sa atong istasyon mismo o sa provincial office, may mga nakastandby dito sa subong ng mga quick response team natin, nga pwede natin i-deploy, i-time natin ang laro, sir. Okay. Sa suspension of trip, sir, ano nga mga lugar ni ang ginpang suspension Coast Guard? Sir, based sa weather forecast na nagbuha kanina, mga last sa Okto, ang cover pa lang sa typhoon na signal number 1 natin is ang mga area ng Ahoy. Amo na nga ang biyahe sa Ahoy, sir, pakatlo sa Idi Magaluna, temporarily suspended ka. Tapos ang diri naman subong sa Iloilo sa Dumangas, pakatlo sa Bacolod. So hindi pa naman na-cover ang Dumangas sa typhoon signal sa Bacolod. So continuous lang ang nga biyahe, ang ato nga ruro. Ang ato nga pass club, sir, nga halindiri sa pass club terminal tulong man dito sa may Bridco Port. Bali ang nag-cancel lang, sir, is yung ang Montenegro shipping lines
bali sila mismo ang nag-cancel sa ilang mga operasyon sa buong adlaw, sir. Okay. Sa Guimara, sir, kamusta ang mga biyahe? Ang biyahe ta sir na Iloilo to Guimaras, vice versa. So, pag-ayon na itong nga biyahe, sir, wala pa papasubong sa temporary suspension na ipatatak, sir. Okay. Pero sir, sa na-observe natin, pag zero visibility, magpugada, temporaryo man nga ginapauntat sa aton nga mga personnel dira sa Coast Guard Station. Yes, sir. Bali, pag na-observe natin, sir, pati nga po yung mga stakeholders man, sir, coordinate kita sa kadaisa, sir, nga para kung nakita ka nga may mga pugada, at medyo delikado, kinasuspend kita ang biyahe nila, sir. Okay. Sir, anong imo nga mga mapanugyan sa aton nga mga mangingisda subong dati lain ng tiyempo? Siguro sir, sa aton nga mga pumuluyo, sir, no? Kung may mga plano sila nga magbiyahe subong na magyari sa aton nga baybayon, so kung pwede, pagpalipan na nila agay, tapos sa ato naman yung mga kautulan nga pag-isda ka, sa mga naka-ispan sa gilid siyang baybayon ba? So kung pwede, hindi sila na nag-imo sa mga aktibidades na sa tubig, kaya medyo delikado sa buong aton mga baybayon, sir. Tapos siguro sir, sa tanan na lang monitor na sila sa mga weather podcast na gina-issue sa pag-asa, kag sa advisory na sa ginatay sa Philippine Coast Guard, kag sa ibang autorisado ahensya sa gobyerno, sir. Okay. Sir, ang luyag naman i-clarify ang mga trips sa area sang Carles, Estancia, Concepcion, kag Banate, suspended pa sa gihapon. Kabali ang area sa Carles, sir, kag Banate, Estancia, na kaupo niya sila sa may signal number 1 nga ginraise ang pag-asa, ginaling pa kanina sa Hagahon. Okay. So, halin pa kanina sa Hagahon, sir, wala nakita sa may ginapasupan, no? Ng mga watercraft, no? Na mag-layag, sir, o mag-pincho sa Hagahon, sir. Okay. Sir, hindi ta malikawan, no? Kung may mga pasaway ng mga kauturan, ano niyang matabo, abi, anong pwede nila sining liability, abi, Commander Gura, sir? Sir, kung ako lang, may mga pasaway kitang mga kauturan, kag may mga, wala man sa, hindi makasagin na pangayon, may mga matabo. Ang Coast Guard, sir, we are ready to respond, sir, mahatagin kami sa responde, sir. Okay. With this, madamogin na salamat, Commander Richard Gura, ang Station Commander sa Coast Guard Station, Iloilo. Thank you, sir. Okay. Good afternoon. Batian mga kabinan si Commander Richard Gura, ang Commanding Officer, Commander sa Coast Guard Station, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang biyahe sa mga ro-ro vessels dumangga si Bacolod, padayon sa gihapon. Ang fast craft naman niya, Montenegro lang ang nag-suspend ang biyahe nila. Pero ang iban nga mga shipping lines siya padayon sa pagbiyahe. Iloilo Fast Craft Terminal to Bacolod, Bradco Port. ...52 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita, patpato natin sa masulong edisyon sa programa Bantay Banwa. Inapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louie Kaipang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radio Publiko.